Magandang araw sa'yo. Salamat sa pagbabahagi ng mga materyales na 'to. Meron tayo ngayon isang serye ng mga sulatin na ang titulo ay Pigeon Mure Sontec o kung isasalin ang pagpili ng nilalang. Ang pagpili ng nilalang, oo. At ang misyon natin ngayon ay hinayin talaga ito. Kasi sa unang basa ko pa lang, parang ang bigat agad. Isang malaking puzzle tungkol sa Diyos, sa tao, at sa konsepto ng kalayaan. Oo. At alam mo, ang tanong na paulit-ulit na bumabalik sa akin habang binabasa ko to ay, para saan ba talaga ang lahat ng ito? Bakit tayo nilikha? Napakalaking tanong yan para simulan. At based dito sa mga dokumento, iisa lang talaga ang sagot na umiikot. Pag-ibig. Pag-ibig. Pero hindi yung karaniwang pag-ibig. Ang pinapakita rito, ang pag-ibig ang mismong mekanismo para gawing perpekto ang isang bagay na sobrang komplikado, yung malayang pagpili o free will. Okay. So, ang pag-uusapan natin ay kung paano ipinapaliwanag ng material na ito ang isang utos, isang pangyayari sa krus, at isang ideya kung paano ang Diyos mismo ang naging kasagutan. Okay, sige. Simulan natin sa utos kasi parang yun yung pundasyon ng lahat, 'di ba? Sinasabi dito na nagbigay ang Diyos ng utos ng mamahal. Tama. Pero ang nakakagulat hindi lang yung mahalin mo ang iyong kapwa. Ang focus talaga ay yung sinabi sa Mateo 5:44. Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Sobrang taas ng standard niyan. Oo, ibang level yan. Parang sinasabi na ang goal ay hindi lang yung hindi ka gagawa ng masama sa labas, kundi yung sa puso mo mismo, wala ka ng pagnanasa na manakit. Ang ultimong mitihin daw ay mga nilalang na hindi kayang manakit. At dito mismo, 'di ba, nagsisimula yung tensyon kasi may utos na mamahal ng perpekto. Pero kasabay nito, binigyan din tayo ng kalayaan, ng free will. Ang argumento sa teksto ay nagiging perpekto lang ang kalayaan kapag ginamit ito kasama ng pag-ibig. Ang logic ay simple lang naman. Kahit may kakayahan kang manakit, kahit libre kang gawin yon, kung mahal mo ang isang tao, pipiliin mong hindi. Pipiliin mong hindi. Doon nagtatagpo yung perpektong kalayaan at perpektong pag-ibig. Teka, medyo nalilito ako. Kasi sinabi mo na ang layunin ay mga nilalang na hindi kayang manakit. Pero pinag-uusapan natin ang free will. Paano magkakaroon ng free will kung sa huli wala ka na palang kakayahang pumili ng masama? Oo. Hindi ba't para na tayong mga robot na programmed lang to be good? Napakagandang tanong yan. At yan mismo yung dilema na sinusubukang sagutin ng mga sulating ito. Ang susi raw kasi ay wala sa pagtanggal ng kakayahang pumili, Okay. kundi nasa pagbabago ng puso na gumagawa ng pagpili. Ang problema, ayon sa teksto, ay ito. Ang mga nilalang sa sarili nilang lakas ay walang ganitong klase ng pag-ibig. Hindi ito natural sa atin. Hindi natin kayang gawin mag-isa. Hindi mo kayang pilitin yung sarili mong mahalin ng kaaway mo. So, kung hahayaan lang, imposible yung utos. Dito na kailangan ng isang interbensyon, isang tulong mula sa Diyos. Okay, so yung how, yan ang susunod na tanong. Kung hindi ito kayang likhain ng tao, paano ito ibibigay ng Diyos? Sinasabi ng source mo na ang sagot nakasentro sa isang simbolo, ang krus. Tama. Paanong naging channel o daluyan ang krus? Dito nagiging malinaw yung proseso. Hindi tinitingnan ng krus bilang isang transaksyon lang, kundi bilang isang parang broadcast station ng pag-ibig ng Diyos. Ito yung paraan para mapatunayan yung pag-ibig na yon sa loob ng ating mundo. At ayon sa teksto, may domino effect yan. Ang unang domino ay pagkaunawa. Dahil sa krus, doon daw unang naintindihan ng tao kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos. So dahil nakita mo yung pag-ibig na yun, doon mo lang naintindihan kung gaano kabigat ang kasalanan, hindi dahil sa takot sa parusa, Eksakto. kundi dahil nakita mo kung ano yung nasaktan ng kasalanan na yun. Tama. At yung pagkaunawan na yon, yun ang naguutok sa'yo na magsisi.
Pagkatapos nun, kapag may pagsisisi at pagpapatawad na, doon pa lang may space para pumasok ang banal na espiritu. Okay? At siya yung magtutulak sa huling domino. Ang banal na espiritu ang mismong magbubuhos ng pag-ibig ng Diyos sa puso. Siya ang nagiging source, hindi na ikaw. Ayun. So, hindi na ito isang utos na nasa labas, di ba? Hindi na siya nakasulat sa pader na kailangan mong sundin. Naging parte na siya ng sistema mo. Oo, Ito na ba yung tinutukoy na bagong tipan sa Jeremiah kung saan isusulat na ang batas sa puso? precisely. Ang dating external na batas, nagiging internal na katangian. Parang sa pagmamaneho, no? Nung una, tinitingnan mo lahat ng signs. Yan ang external law. Oo. Pero kapag sanay ka na, nagiging instinct mo na ang pag-iingat. Hindi mo na iniisip kundi ginagawa mo na lang. Ganon ang nangyayari sa puso. Ang pag-ibig, hindi na obligasyon kundi isang natural na pagdaloy. Okay, klaro sa akin yung mekanismo. Nasagot na yung how. Pero, parang may kulang pa. Parang binigyan ka ng isang high-tech na makina, pero wala kang instruction manual. Paano mo gagamitin tong pag-ibig na to? May blueprint ba? Oo, ano ang itsura nito kapag isinasabuhay? At diyan na pumapasok Aimon sa tingin ko ay pinakamatapang na ideya sa lahat ng material mo. Sinasabi sa teksto na ang Diyos ay pag-ibig, salita at buhay. Pero para sa atin, masyadong abstract yan. Oo ma. Paano mo makikita ang pag-ibig? Paano mo mahahawakan ang salita? Ang solusyon, ayon sa teksto, ginawa itong konkreto. Ang Diyos ay naging tao. Dito pumapasok yung mga terminolohiyang Korean. Si Hesukristo, na tinutukoy bilang doksenja o bugton na anak, naging madadel. Anong ibig sabihin niyan? Madadel, ang ibig sabihin ay panganay na anak. Sa Griego, prototokos. At yung pagbabago sa terminolohiya, napakalaki ng implikasyon niyan. Sandali, klaruhin ko lang. So hindi lang siya bugtong na anak. Naging panganay siya. Ibang-ibang kahulugan niyan, di ba? Ibang-iba. Kasi ang bugtong ay one of a kind. Pero ang panganay, parang sinasabi ng source mo na may mga susunod pa. Mula sa pagiging a category of one, naging siya ang una sa isang serye, tama ba? Eksakto. Siya ang naging prototype. Siya ang naging kuya, ang nakatatandang kapatid. At ang implikasyon iyan, kung siya ang panganay, ibig sabihin, ang ibang mga nilalang ay pwedeng maging nakababatang kapatid. Ang trabaho nila ay tumingin sa kuya nila at gayahin siya. Sa proseso ng paggaya sa panganay, yung mga nakababatang kapatid unti-unting nahuhubog sa imahe ng Diyos. Sila'y nagiging kompletong produkto. Gets. So yung dating abstract na ideya ng pag-ibig, may mukha na. May kilos na pwedeng tularan. Meron na. Pero may paalala sa teksto eh. Kahit maging perfecto, nililinaw na ang mga nilalang ay mananatiling nilalang, hindi sila nagiging Diyos. Bakit mahalaga yung distinction na yun? Mahalaga yun para mapanatili ang kaibahan ng manlilikha at ng nilikha. Ang pagkakaiba raw ay nasa kalikasan ng pag-iral. Tayong mga nilalang, umiiral lang tayo sa loob ng espasyo at panahon. Okay. Ang Diyos higit pa roon, siya ay transcendent. Hindi nabubura yun. Ang layunin ay hindi ang maging kapantay ng Diyos, kundi ang maging perpektong salamin ng kanyang katangian. Okay. So kung si Jesus ang prototype at sinunod niya ng perfecto yung utos, kailangan may pruweba, di ba? Kailangan. Paano natin malalaman na nagtagumpay talaga siya? At dito na natin ikokonek sa sukdulang pagsubok, kamatayan. Sabi sa teksto, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung totoo yan, ano ang kabaliktaran? Ito yung logic na inilatag sa mga sulatin, napakalinaw. Una, kung ang A, kasalanan, ay nagreresulta sa B, kamatayan. Oo. Kung gayon, ang kawalan ng A, walang kasalanan, ay dapat magresulta sa kawalan ng B o pagtalo sa kamatayan. At ang mekanismo para matalo ang kamatayan ay ang muling pagkabuhay.
Wow! So yung muling pagkabuhay pala, ayon dito, hindi lang basta pagpapakita ng kapangyarihan, ito pala yung final exam. Yun ang ebidensya. Yun yung resibo na nagsasabing nasunod ang utos, natalo ang kasalanan. Ganun ba yung logic dito? Ganun na nga, at yung patunay na yun ay direktang sumasagot sa isang kosmikong argumento. Ayon sa teksto, ang argumento ni Satanas ay palaging imposible para sa mga nilalang na sundin ang utos ng Diyos. Na hindi raw makatarungan ng Diyos. Oo, masyadong mataas ang standard. Pero ang muling pagkabuhay ni Jesus ang pinalang sagot. Pinapakita nito na hindi. Posible pala. Posibleng mabuhay ng walang kasalanan at talunin ang kamatayan. Okay, si Jesus ang unang bunga. Siya ang unang nagpatunay. Pero bakit kailangan pa ng iba? Bakit binanggit pa sa source mo ang tungkol sa mga martir at sa pagkumpleto ng isang bilang? Magandang punto yan. Ang paliwanag sa teksto ay, ang patunay ni Jesus ay perpekto, pero ginawa niya yon bilang Diyos na nagkatawang tao. Ang argumento ni Satanas ay para sa mga ordinaryong nilalang. Okay. Kaya kailangan ng isang grupo ng mga nakababatang kapatid, ang mga unang bunga, na sa pamamagitan ng biyaya ay susunod sa yapak ng panganay. Sila ang magpapatunay na ang modelo ay gumagana hindi lang sa prototype. Kundi pati sa mga production units, kumbaga. Parang group project. Eksakto, parang group project. Kailangang ipakita na hindi lang yung leader ang kayang gumawa. Oo. Kapag nakumpleto na ang bilang na yon, magaganap ang tinatamag na unang pagkabuhay na mag-uli. At yun ang magiging malawakang pagpapatunay para sa buong sanglilikha. So, saan ito lahat po tungo? Ano yung grand finale? Matapos ang utos, ang krus, ang huwaran, ang patunay, ano ang dulo nito? Patungo ito sa katuparan ng orihinal na layunin ng paglikha. Binanggit yung Isaiah 43 na nagsasabing ang lahat ay nilikha para sa kaliwalatian ng Diyos. Oo. Ang mga nilalang, tayo, ay nilikha para maging buhay na ebidensya na ang utos ng pag-ibig ay totoo at kayang-kayang sundin. Tayo ang magiging trophy, inganga. At kapag napatunayan na yan, ano ang epekto nito sa buong universo? Mawawala na lahat ng pagdududa. Lahat ng tanong tungkol sa katarungan ng Diyos, masasagot na. At dito na bumabalik tayo sa tanong mo kanina tungkol sa free will. Oo. Sa sandaling yon, nagiging perpekto ang malayang pagpipili. Hindi na ito pagpili sa pagitan ng mabuti at masama dahil napatunayang natalunan ang masama. Ang tanging lohikal at malayang pagpipili ay ang yakapin ang pag-ibig. Hindi dahil pinilit, kundi dahil napatunayan na itong totoo. Tama. At dahil dyan, ang mga nilalang ay lubos ng magmamahal sa Diyos at sa kapwa. Mawawala na ang kasalanan. At sa pintong yon, kumpleto na ang paglikha. Tapos na ang proyekto at may isang magandang detalya pa. Sinasabi roon na ang patunay na ginawa ng tao sa isang sumpang katawan o mahinang laman ay mas matibay pa roon na ebidensya para sa mga anghel. Paanong naging ganon? Kasi ang argumento ay kung ang tao sa kahinaan niya, sa tulong ng Diyos nagawa yun, gaano pa kaya yung mga nilalang na walang ganitong limitasyon? At sa huli, diniin talaga na lahat ng ito ay hindi dahil sa sariling galing, kundi sa pamamagitan lang ng biyaya. Grabe, ang galing ng pagkakakonekta ng lahat, no? Buo talaging sistema na binuo sa mga source mo, mula sa isang utos na tila imposible, sa isang mekanismo sa krus, isang huwaran, hanggang sa pinal na katibayan sa muling pagkakabuhay. Lahat ay nagtutulungan para sa iisang layunin, ang pagkumpleto ng paglikha. Ang pagkumpleto sa pamamagitan ng perpektong pag-ibig. At iiwan namin sa iyo ang isang tanong na pag-isipan na natural na lumalabas sa lahat ng ating tinalakay. Kung ang mga nilalang ay umiiral para sa kaluwalhatian ng Diyos at ang pagiging perpekto ay ang pagkakaroon ng ganap na pag-ibig, Paano nito binabago ang pagtingin natin sa sarili nating maliliit na pagpili sa araw-araw? Sa traffic, sa opisina, sa pamilya, hindi na lang sila simpleng pagsunod sa patakaran, kundi bawat pagpiling magmahal, gaano man kaliit, ay isang aktibong pakikilahog sa napakalaking kosmikong proseso ng pagkumpleto mismo ng sangnilikha.